Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong madaling araw ng January 2, habang ang ilan ay may hangover at pinoproseso pa ang mga pangyayari noong bagong taon, ang mag-asawang Gakusa naman ay masayang nagpapahinga. Si Eliza na ilaw ng tahanan ay naiulat na mula sa bayan ng Rojas, pero silang mag-asawa ay nagkasundo na manirahan sa Maynila. Ang kanilang pamilya ay mailalarawan mong isa sa mga taong nabubuhay sa paycheck to paycheck. Ngunit kahit hindi mayaman, ang mga ito ay nagtulong para mapapasok sa paaralan ang kanilang 4 na mga anak. Kahit mahirap ay nagawa ng mga itong maibigay ang basic needs o pangangailangan ng mga ito. Ngunit nang unti-unti nang lumalaki ang mga bata ay siya ring paglaki at pagdami ng mga bagay na dapat nilang ibigay sa mga ito. Ngunit kahit anong pagkayod nila at kung anong paghaba ng kanilang pagtatrabaho ay tila hindi naman makasabay ang kanilang mga sahod sa pagtaas ng mga bilihin. Kaya sa halip na i-prioritize ang ibang bagay ay mas pinili ng mag-asawa ang bumili ng pagkain. Sa hirap ng buhay ay ilang beses na silang napatalisik sa bahay na kanilang tinutuluyan. Ang eksena na sila ay pandalas sa pag-aalsabalutan habang sila ay malakas na sinisigawan ng kanilang landlord ay tila naging normal na lamang sa paningin ng kanilang mga anak. Sa hirap na naranasan nila, ang isa nilang anak na si Joseph ay nagpursige na magtapos ng pag-aaral. Ipinangako rin ito sa kanyang mga magulang na hindi siya agad mag-aasawa hanggat hindi niya nabibilhan ng bahay sina Eliza. Ang mga pangakong yan ay pinanghawakan ng kanyang mga magulang. Nang makatapos ito ng pag-aaral ay naging goal ni Joseph ang makapunta sa ibang bansa sapagkat yun lamang ang naiisip niyang paraan upang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Kahit ang mga kaedaran niya ay nag-aasawa na, ang iba ay naging tambay at may pailan-ilan na naging matagumpay sa kanilang karerang napili, si Joseph ay hindi naman nagpa-pressure sapagkat alam niyang darating ang perpektong pagkakataon para sa kanya. Nang magbukas ang oportunidad na makapag-abroad, si Joseph ay hindi nagdalawang isip. Ito ay naiulat na nakarating sa Jeddah at doon ay nagtrabaho siya bilang isang bartender. Ibinahagi ni Eliza na kahit malayo ang kanyang anak ay hindi ito nakalimot na mangumusta. Wala ring pagod sa pagpapaalala si Joseph sa kanyang ina na dapat inumin ito ang kanyang mga gamot sa tamang oras. Ang pamilyang Gakusan ay confident na malayo ang mararating ng kanilang anak dahil determinado itong makaahon sa hirap at mabigyan sila ng magandang buhay. Pero ang planong yan ni Joseph ay magiging isang pangarap na lamang. Ayon sa statement ng ama nito, bandang 4:00 na madaling araw noong January 4, nakatanggap siya ng mensahe mula sa babaeng nagngangalang Mary Joy. Sa kanilang usapan ay sinabi nito na patay na ang kanyang anak. Hindi pa nga niya napoproseso ang lahat ay idinagdag pa nito na di umunoy kusang nagpakamatay si Joseph. Ang nooy inaantok pa na si Joshua ay napabaligwas at napatayo sa kanyang hinihigaan at agad niyang ibinahagi ang balita sa kanyang misis na si Eliza. Ang dalawa hindi magkaintindihan sa gagawin kaya para malinawan kung meron bang katotohanan ang sinabi ng kapwa OFW nito, ang mag-asawang Gakusan ay kinontak na ang agency na nagpaalis sa kanilang anak patungong Jeddah. Pagkalipas ng halos 24 oras ay halos mahimatay si Eliza nang kumpirmahin ng ahensya ang malungkot na balita na patay na nga si Joseph. Ang balitang yan ay agad kumalat ngunit ang masakit ay kahit wala na nga ang kanilang anak ay hindi naman nila magawa na mabigyan ito ng disenteng burol sapagkat kailangan pa nilang maghintay na ma-repatriate ang labi nito. Ang ahensyang nagpaalis dito ay nakipagtulungan sa employer ni Joseph. Pero habang naghihintay ang mag-asawang Gakusan ay katakot-takot na stress ang kanilang naranasan. Bukod sa hindi pa nga nila makita ang bangkay, napakaraming mga tao din ang laging nagtatanong kung bakit ito nagpakamatay.
Kaya si Eliza ay walang sawa na sinasabi sa mga ito na ang balitang yon ay hindi totoo dahil napakabata at marami pang mga pangarap ni Joseph. Pero sa bagal ng impormasyon na nanggagaling mula sa ahensya at dahil sa kawalan ng aksyon ng mga ito, ang mag-asawang Gakusan ay dumulog na sa isang programa upang mapabilis ang pag-uwi sa labi ni Joseph at maibalik na rin ang bangkay nito sa bansa. Hindi naman nasayang ang kanilang oras sa paglapit sa programa dahil ilang araw lamang ang inabot at nakuha na nila ang impormasyon na kanilang kailangan at naiuwi na rin ang labi ni Joseph. Anak! Anak ko! Anak ko! Ang burol ay dinaluhan ng mga taong nakakakilala dito at kahit sila ay hindi rin makapaniwala ng maaga nitong pagpanaw. Nang inirelease ang autopsy sa bangkay ay tama nga ang hinala ni na Eliza na ang kanilang masipag at mabait na anak ay hindi nagpakamatay. Sa halip ay nakalagay mismo sa report mula sa Forensic Department of King Abdulaziz Hospital na si Joseph ay biktima ng homicide. Sa ulat ay nakalagay na noong January 2, ang bangkay pala nito ay nakita sa loob ng isang transient house. Pero ang nagpalito sa mga investigador ay pagkalipas ng 2 araw, isang babae ang dumulog sa Al-Sharafia Police Station noong January 4 para sabihin na nagpakamatay talaga si Joseph. Ang babae na nagbigay ng statement sa mga otoridad ay kinilalang si Mary Joy, ang parehong babae na nagchat sa ama ni Joseph na ito ay patay na. Si Mary Joy ay ginawa ang lahat para paniwalain ang mga otoridad sa kanyang mga sinasabi. Ngunit ang hindi niya alam ay hawak na ng mga ito ang resulta ng autopsy ng biktima na nagsasabi na ito ay hindi nagpakamatay. Sa ulat ay lumalabas pala na si Mary Joy ay isa ring OFW na tulad ni Joseph. Ito ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang mabigyan ito na maginhawang buhay ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Kumpara sa ibang OFWs na nakakaranas na matinding kalungkutan at depresyon dahil sa kasamaan ng ugali ng kanilang mga amo sa Middle East, ito ay tila pinagpala sapagkat laging ipinagmamalaki ni Mary Joy kung gaano kabait at kaimpluwensya ang amo niyang napuntahan. Ngunit kahit anong bait ng mga ito, ang pagtatrabaho ng napakalayo sa kanyang pamilya ang rason kung bakit naging madalas si Mary Joy na makipag-bonding sa iba niyang mga kababayan. At sa isang gathering, nag-cross ang landas ng dalawa. Ang simpleng batian ay nauwi sa madalas nilang kumustahan sa social media hanggang kumpirmahin na ng mga ito na sila ay magkasintahan na. Ang mga kaibigan ni Mary Joy ay masaya dahil nakahanap ito ng mabait at tapat na nobyo. At upang magkaroon sila ng mas masaya at matiwasay na pagsasama, si Mary Joy ay unti-unting gumawa ng paraan upang mapalapit sa pamilyang Gakusan. Pagkatapos nilang dalawa na magbakasyon sa Pilipinas at ipakilala siya ni Joseph sa kanyang mga magulang, ay sinigurado ni Mary Joy na mapapalapit siya sa mga ito kahit sa social media. Ang tatay ng kanyang nobyo at isang kapatid nito ay tinanggap ang kanyang friend request na para sa kanya ay isang senyales na boto ang mga ito sa kanya. Ngunit kahit ilan pa atang mga kamag-anak ng kanyang boyfriend ang maging kaibigan niya sa social media, ay hindi pa rin nito makuha-kuha ang loob ng nanay ni Joseph. Kung ang ibang nanay ay tila masaya na nakahanap ng isang babae na nag-a-abroad ang kanilang anak na lalaki, ay ibahin mo si Eliza. Sa interview ay hayagan itong sinabi na simula't simula ay ayaw na niya talaga dito dahil bukod sa ito ay meron ng 2 anak at binata naman si Joseph, nalaman din pala niya na si Mary Joy ay kasal na. Ang legal nitong asawa ay nagtatrabaho din sa Jeddah. Simula nang malaman niya na nahulog ang loob ng kanyang anak kay Mary Joy, ay taimtim at tahimik siyang nanalangin na sana ay hiwalayan na nito ang kanyang nobya. Nang kumalat ang pagpanaw ni Joseph sa brutal na paraan, ang ilan ay naghinala na baka ang asawa ng girlfriend nito ang may kagagawan sa krimen na yon. Ngunit nagulat ang lahat nang ang screenshots na ito ay lumutang sa social media. Diyan ay makikita ang isang babae na tila ipinagmamalaki ang pagpatay niya sa isang tao at confident ito na bebenta ang ginawa niyang pag-set up na nagpakamatay ito.
Ang babae sa chat na may pangalang Sofia ay si Mary Joy din pala na nobya ng biktima. Ang mga tao kahit ako ay nagulat na confident at tila proud pa ito sa kanyang ginawa. Sa pinagsama-samang statement ng kaibigan at mga kaanak ng biktima ay nagawang mapagtagpi-tagpi ng mga otoridad kung ano ba talaga ang nangyari noong January 2. Nakumpirma ng mga otoridad na ang dalawa ay ilang linggo na palang hiwalay. Ibinahagi rin ni Eliza na masaya siya nang malaman na hiwalay na pala ang dalawa. Ngunit dahil sa magaling na pangungumbinsi ni Mary Joy ay napapayag nito ang biktima na makipagkita ng huling beses. Ang ilan ay nagsabi na marahil inakit nito si Joseph at pinangakuan na sila ay magtatali. Ang mga ito ay kumuha ng transient house sa Jeddah noong January 2. Ayon sa salaysay ng taong kausap ni Mary Joy sa chat, habang natutulog si Joseph, si Mary Joy ay bigla na lamang itong sinaksak na halos lahat ay tumama sa tiyan ng biktima. Si Joseph ay nagising at paulit-ulit itong sinabi ang mga katagang aray, aray. Nang ma-realize nito ang bigat ng nangyayari ay mabilis itong tumayo. Humakbang ng ilang beses at hawak ang kanyang dugoong tiyan. Nakiusap ito kay Mary Joy na dalhin siya sa ospital at handa siyang sabihin sa mga tao na aksidente lamang ang nangyari. Nagbakaawa si Joseph na gusto pa niyang mabuhay dahil mayroon pa siyang pamilya na umaasa sa kanya sa Pilipinas. Ngunit sa halip na maawa, si Mary Joy ay tinitigan lamang ito hanggang matumba na ang biktima. Nang makumpirma nitong wala ng buhay si Joseph, si Mary Joy na may suot na gloves o guwantes ay ipinahid sa kamay ng biktima ang sarili nitong dugo para palabasin na si Joseph mismo ang kumitil sa sarili niyang buhay. Nang matapos na iset up ang crime scene ay daling-dali nitong kinuha ang murder weapon na isang kutsilyo. Kinuha rin ito ang panyo at tinanggal ang guwantes sa kanyang mga kamay at ito ay nag-book ng Uber. Dali-dali itong lumabas ng silid pero habang hinihintay ang pagdating ng sasakyan, ang confident na si Mary Joy na kayang-kaya niyang kumbinsihin ang mga otoridad na nagpakamatay ang biktima ay tila hindi nag-iisip at itinapon na lamang nitong parang basura ang murder weapon. Nang ito ay nasa loob na ng sasakyan, napansin ni Mary Joy na nalagyan pala ng dugo ang ilan niyang mga gamit sa kanyang bag. Kaya nang ito ay makarating sa bahay ng kanyang amo, ay dali-dali itong dumiretso sa banyo kung saan todo ang kuskus nito ng sabon sa kanyang katawan na parabang gusto nitong matanggal ang lahat ng palatandaan na siya ay hinawakan at nanggaling sa transient house kung saan niya pinatay ang biktima. Nang matapos, si Mary Joy ay kinuha ang kanyang cellphone at agad nitong kinontak ang mga kamag-anak ni Joseph para sabihin na ito ay patay na. Ang ilan ay tinawag na walang puso ang salarin. Ngunit para naman sa iba ay baliw si Mary Joy, baliw sa pag-ibig. Sa investigasyon ay lumalabas pala na ang nangyari sa kasong ito ay yung classic na if I cannot have you, no one will. Ibinahagi ni Eliza na ang kanyang anak at si Mary Joy ay matagal nang hiwalay. Ang isa sa mga rason ng hiwalayan ay dahil sa nagseselos si Joseph sa tuwing kausap ng salarin ang dati nitong asawa. Kahit ang topic na pinag-uusapan ng mga ito ay patungkol sa kanilang mga anak, ay hindi yon nagugustuhan ni Joseph. Kaya para matigil na ang kanyang pagseselos ay tinapos na lamang nito ang namamagitan sa kanila. Ang dalawa ay naghiwalay ng landas. Ang balitang single na ang kanyang anak ay ikinatuwa ni Eliza. Mas abot langit ang kanyang kaligayahan nang matuklasan niyang may nililigawan pala si Joseph na ibang babae. Pero kung siya ay masaya, si Mary Joy naman ay hindi makapaniwala na ganun kabilis siyang palitan ni Joseph. Kaya sa halip na ipagpatuloy ang pag-move on, ilang beses nitong kinumbinsi ang biktima na makipagbalikan sa kanya. Ngunit napagtanto naman ni Joseph na binata siya. Hindi naman siya pangit at higit sa lahat, hindi lamang si Mary Joy ang babae sa mundo. Sa madaling salita ay marami pa siyang babaeng maaaring pagpilian na matatanggap ng kanyang ina. Kaya kahit anong pilit sa kanya ni Mary Joy ay tumanggi siyang makipagbalikan. Pero ayon sa mga tao, maaaring ang rason kung bakit pumayag si Joseph na pumunta sa transient house kasama ang suspect ay baka mas nangibabaw dito ang tawag ng laman. Ngunit ang hindi niya alam ay pagkatapos nila magsiping at habang siya ay natutulog, ay tatadta rin pala siya ng saksak ni Mary Joy sapagkat hindi nito matanggap na may ibang babaeng makikinabang sa kanya.
Kaya kahit meron itong 2 anak na umaasa sa kanya sa Pilipinas, para kay Mary Joy ay mas mahalaga na mapatay niya ang biktima kesa ang magpakaina sa mga ito. Pagkalipas na mahabang investigasyon, si Mary Joy na akalang malinis niyang na-set up ang crime scene ay nagulat nang arestuhin siya ng mga otoridad noong February 15. Anak! Anak ko! Anak ko! Anak ko! As of this recording, ito ay nakapiit sa presinto habang naghihintay sa petsa ng paglilitis. Dahil na rin sa planado ang kanyang pagpatay, maaari itong bigyan ng parusang kamatayan sapagkat kilala ang Saudi Arabia na naniniwala sa prinsipyo na tinatawag na qisas o yung eye for an eye justice. Sa madaling salita, kung ano ang ginawa mo ay yun rin ang ibibigay na kaparusahan sa'yo. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.